What's up? Kumusta? Nandito na ulit tayo. For sure, kaya kayo nandito ngayon. Kasi napanood nyo yung first video ko. And nagkaroon kayo ng interest sa story of my life. Sa video ko na to, i-share ko yung buhay ko nung nakilala ko yung asawa ko. Yung starting ng buhay namin mag-asawa. Ginawa ko tong video ko para i-share sa inyo kung paano ko ginabayan ni God. Gusto kong patunayan sa inyo na totoo si God. Kaya naisip ko na gumawa ng ganitong video. Kasi from the day na pinanganak ako sa mundong ito, naagabay na pala sa akin si Lord Jesus Christ. Kasi base nga dun sa kwento ko sa unang video ko, makikita nyo kung paano ako binigyan ng magandang guidance si God. So again, tong video na to, sa story namin tong mag-asawa. Nakakilala ko yung asawa ko sa kaibigan ko kay paring PJ. Tapos niligawan ko. Hindi ko alam na nakikita na pala ako ng asawa ko noon na dumadaan-daan sa kanto. Napagtanto ko na lang pala na one time na nung dumaan pala ako, siya pala yung babae na inasar nung kaibigan niya na, "Uy kuya, gusto ka nito." So gusto rin pala ako ng asawa ko before, no, hindi ko alam. Tapos pinagtagpo kami ng Diyos dun sa kaibigan ko kay Paring PJ. Kasi niligawan ko siya. Tapos naging kami. Tapos madami kaming pinagdaanan habang boyfriend and girlfriend pa lang kami. Tumira pa kami dun sa pinsan niya. Ang masaya na ito, favorite namin yung mustard cake ng Regent. Lalo siya, favorite niya. Pag may pera siya, binigyan siya ng pera ng tatay niya. Yun yung bibili niya. Tapos namin yun, snacks namin yun sa gabi. The very start pa lang, fruitic and teen na kaming dalawa eh. Kung ano yung meron sa akin, sa kanya. Pag meron siya, bibigyan niya rin sa akin. Ganon. So pag wala ako at meron siya, siyang nagbibigay sa akin. So give and take kami. Talagang give and take kami before. Tapos meron pang dumating na pagkakataon na, kasi sila eh, malaking angkan sila eh. So yung kilalang angkan sila sa Baysa. Kilala at respetadong angkan sila sa Baysa. Malaki yung family tree nila sa Baysa. Tapos dumating pa sa point na tatagain ako ni Ryan. Yun yung pinaka-worst na nangyari sa akin eh. Hindi ko alam kung ano yung galit sa akin ng asawa ng kapatid niya. Kay Ryan, shoutout siya. Kwento ko lang kaya lang ibig sabihin. Last one time kasi, parang birthday ni Kuya Bray, na imbitahan kami doon sa sa birthday. Doon na kami, parang nagsisimula na kami mag-live-in noon ng asawa ko eh. Tapos, one time, parang hindi ko alam kung ano yung sama ng loob sa akin ni Ryan that time. So yun, lasing, so ever. Umakyat kami, gusto ko tagain. Galit na parang parang siguro ayaw niya sa akin para kay Joanna, whatsoever. Hindi ko alam kung bakit. Buti na lang nandun si Barry. Pero alam ko yung Diyos mismo yung si God mismo yung kumilos para hindi matuloy na tagain ako ni Ryan. Alam mo yung butcher knife, yung pangtagtad ng karne. Yun talaga, hawak na yun. Talagang pinagmumura niya ako, tapos tatagain niya ako. Tapos yung asawa ko nakayakap lang sa akin, umiiyak. Tapos ako wala na, no reaction lang, hindi ako kumikilos, lang. Wala, lasing kami parehas eh. Tapos nagakyatan na yung mga tao. Pero doon pa lang ramdam ko na eh, sabi ko, sinave ako ni God that night. Sinave ako ni God. Kasi hindi niya hinayaan na masaktan ako and whatsoever. Imagine, ang payat nung pinsan ni Joanna na umaawat doon kay Ryan. Si Ryan may katawan eh. Pero kinaya nung pinsan niyang awatin yun. So, yun yung isa sa reason na may guidance talaga ako kay God. Not knowing na si God yun before. Ngayon ko lang napagtatanto lahat nung nakilala ko si God na the first na talagang sinamahan niya na pala ako before kahit. Kumbaga parang, ang gusto kong paintindi rito is, yung kahit hindi pa natin siya tinatanggap, hindi pa natin siya lubusang kilala, pero nandyan na siya sa atin nakagabay. Kumbaga kahit hindi mo pa siya tanggapin, mararamdaman mo siya. So yun yung isa sa pinasalamat ko. Sabi ko, thank you Lord. Kasi pero pa ako noon, immature pa kami mag-asawa noon. And then natapos yung problema, doon na ako tuluyan natanggap ng pamilya niya na nag-start na kami mag-live-in after that. Kinausap kami ng tatay niya, ni Ryan, sa isang lamesa na kung magsasama raw kami, yun nga, doon na raw kami sa bahay nila. So nag-start na kami magsama noon.
nakitira kami doon sa bahay ng tatay niya. Sama-sama kami. Maliit lang. Dumaan kami sa hirap mag-asawa. Kasama yung mga kapatid niya na dumaraan din sa hirap. Magkakasama kami sa isang bubong. Alam mo yung yung pinapatibay ka ng Panginoon sa hirap ng buhay. Hanggang sa dumating sa point na nabuntis ko na yung asawa ko. Ayun na yung first baby namin na si Ate Casey. Dito ako maraming pagsubok lalo. Dito ko naramdaman din ng Diyos. Nabuntis ko yung asawa ko nung wala akong trabaho. Na end of contract ako. Imagine na end of contract ako sa SM. Nang buntis asawa ko. So nung na end of contract ako, syempre wala akong trabaho, wala akong source of income, wala lahat. Wala. Hirap yun para sa isang magiging ama. Napakahirap nun. Doon dumating yung point na nagkasakit yung asawa ko habang buntis siya. Karoon siya ng acute pyelonephritis. So, parang sa kidney yata yun. Buntis siya. Nilalagnat na siya, nag-chill na siya, and whatsoever. Taas na nalagnat niya noon, night. Takot na ako. Hanggang sa tinakbo ko na siya sa General Hospital, sa Quezon City General Hospital. Tinakbo ko siya ron. Ito yung first miracle sa akin ni Gala. Tinakbo ko siya ron. Sabi sa akin ng doktor, within 24 hours, dapat ma-injectionan ko ng gamot yung asawa mo. Or else, mawawala yung anak mo. Siyempre, gulat ako. Sabi ko, saan ako kuha ng pera? Wala akong trabaho. Mahal ng gamot. Parang 5,000 yata yung kailangan kong provide. Wala ako ni piso. Ni 5 duleng. Wala. 2.5 yung 2.5. Correction. 2.5 yung kailangan kong pera. Wala ako ni piso. Wala akong trabaho eh. Wala rin siyang pera. Yung tatay niya, wala rin budget. Wala, as in mahirap kami. So after ko marinig yung word na yun sa doktor, nagdadasal ako kay God, kay Jesus Christ. Dadasal ako kay Jesus Christ. Kilala ko naman si Jesus Christ eh. Pero iba nga, sabi ko, paulit-ulit ko sinasabi, iba yung kilala mo siya. Iba yung tinanggap mo siya. So that time, imagine kilala ko pa lang siya. Pero grabe niya ako gabayan, grabe niya kami tinaguyod ng asawa ko yung blessings. So yung time na yun, nung narinig ko yun, imagine from Quezon City General Hospital, pauwi sa bahay nila, sobrang layo nun. Sobrang layo nun. Hindi yun walking distance. Pero nilakad ko yun. Lakad ako pa uwi. Habang naglalakad ako, umiyak ako sobra. Tapos kinakausap ko lang siya. Sabi ko, God, sorry, naalala ko. Sabi ko, God, tulungan mo ako. Kasi, mahal ko yung mag-ina ko. Mahal ko yung asawa at anak ko. Wala akong pera. Sorry. Sorry. Wala akong pera that time. Wala akong pera. Sabi ko sa akin, di ko alam saan ako pupunta. Di ko alam sino lalapitan ko. Di ko alam. Sabi ko, kayo nang bahala sa akin. Sabi ko, dalhin niyo ako kung saan may taong makakatulong sa akin. So, naglalakad ako. Continue ako naglalakad. As in, ang layo nun. Sobrang layo nun, nilalakad ko. Para lang hindi ko alam kung saan ako lalapit. Hindi ko alam sino lang makakatulong sa akin. Hanggang sa nakarating ako doon sa computer shop ng kumpare ko, si paring Alex, shoutout sa'yo. Pagbungad ko doon, niyak ako, sabi ko, parang may problema ako. Ba't na paano ang aking problema? Sinabi ko yung problema. Binigyan niya ako 1,000. Kaya 1,000. 2,500 yung kailangan ko i-provide. Bigyan 1,000. So, tutuwa na ako. Sabi ko, thank you, pare. Thank you very much. Alam ko kulang pa ng 1,500. Sabi, hindi ko pa rin alam. Sabi ko, saan ako pupunta. Lakad ako without knowing kung saan ako pupunta. Hinayaan ko yung paa ko kung saan ako dalhin. Yung pala, ginag-guide pala ako ng Holy Spirit that time without knowing. Ngayon ko lang na-appreciate. So, habang naglalakad ako, nakarating naman ako sa bahay ng ate ko, pinsan ko. Yung ate ko na yun, that time, hindi pa kami ganun ka-close. Hindi pa kami ganun ka-close ni Ate Dada before. Pero alam ko na, alam mo yung feeling na, di ko alam ba't doon ako dinala ni God, pero
Pero dun ako nakarating eh. Sa paglapit ko sa ate ko, sabi ko, te, sinabi ko yung problema ko. Ate ko before galit sa akin niya kasi mahilig ako mag-computer eh. Tapos parang wala kasing patutunguhan yung buhay ko. So hindi niya ako kinukonsinte. Hindi dahil sa galit sa akin ate ko. Ayaw niya lang konsintihin yung maling ginagawa ko. Pero that moment, ang lambot sa akin ng ate ko na yun. Sinabi ko sa kanya yung problema. Binigyan niya ako 1.5. Solve ang problem ko. May 2.5 na ako. Takbo ko agad sa hospital. Hindi ulit ako sumakay. So after nun, nilakad ko ulit simula sa amin hanggang Quezon City General Hospital. Siguro ano yun, mga 10 kilometers yata yun. Mga ganun, 10 kilometro ko nilakad. Lagpas pa. Basta malayo, hindi siya walking distance. Promise, hindi siya walking distance. Sobrang layo. Nabili ko yung mga gamot and whatsoever. I thank God na save ko yung mag-ina ko. Not me, by God. Na-save ni God yung mag-ina ko. Sobra akong nun. Sobra akong iyak nun. Sabi ko, thank you God. Sabi ko, thank you for saving my wife and daughter. So dun pa lang, start pa lang din kami mag-asawa. May guidance na ni God. Pero syempre, gaya nga ng sabi ko, nabuhay kasi kami mag-asawa. Hindi namin kinilalang lubos yung Panginoon eh. So parang kilala lang namin, hinayaan lang namin yung sarili namin na kilala namin siya. Pero hindi namin naisa puso, hindi namin naisa buhay yung hindi kami nabuhay sa pananampalataya. Nabuhay kami sa paningin. Kumbaga, we not live by faith before, we live by sight. Unlike ngayon kasi we live by faith na eh. Ang laking difference pala nun. So ngayon ko lang napagtatanto lahat. So sinishare ko lang tong story ko. So that time, since nasabi ko nga na hindi pa kami nabubuhay sa ngalan ng Diyos, ang daming error, ang daming pagkakamali, kasalanan. Pero behind of all the mistakes and sin na ginagawa ko, mararamdaman mo akagapay pa rin yung Panginoon. So, nagkaroon ng pagkakataon na nabakante yung apartment nila sa may Santa Quiteria. And then, parang dun kami pinatuloy nung tatay niya tsaka nung kuya niya. So, nagsama kami dalawa dun. Wala akong trabaho. Sakit sa ulo, di ba? LA, anak-anak ka, wala kang trabaho. Sakaling kita eh. Wala trabaho. Wala at all. Kasi wala akong pera. Ko alam saan kami kukuha ng pangkain. Imagine kung gaano kahirap yun. Pero sabi ko nga, siya. Sorry. Sorry. Wait lang. Kukuha lang ako ng bimpo. Wait lang. Sorry. Naisip ko kasi yung time na yun eh. Wala akong trabaho. Pero nandyan siya. Alam nyo, ang daming opportunity dumarating. Kahit, imagine this hindi pa ako ganun hindi ko pa yung relationship namin kay God. Kilala ko pa lang siya. Although nagdadasal kami mag-asawa. Pero hindi pa ganun kalalim yung relationship namin. Kaya ang gulo pa eh. Pero still yung Diyos, si God, grabe promise. Hindi ako OA pero grabe yung wala akong trabaho pero may opportunities. Kumbaga parang andyan siya to provide. May dumating na time na may cellphone na inalok sa akin. Ang ginawa ko, kahit wala akong pera, hinanapan ko ng buyer. Ang bilis ibenta ng cellphone before. Kita ko 1,000. May pagkain na kami 3 days. Ganun kagaling. Kasi magkano pa bilihin nun, yung 1,000 mo, aabot pa ng, kaya pa nga ng mga 5 days yun eh. Tapos, ang daming
daming mga side hustle na binibigay si God eh. Nakapag-sideline ako ng 1 linggo, ganun. Hanggang sa, hindi ko alam kung anong meron sa akin eh. Pero bakit, parang, hindi ko alam kung pinaparamdam ba sa akin ng Panginoon. From that day na nagsimula kami magsama, nangyayari to sa akin eh, na parang pag may darating sa akin, nararamdaman ko. Gaya nun, sabi ko. Nararamdaman ko, magkakamotor ako eh. Sabi ko. Hindi ko rin alam eh, parang hindi pa naman din ganun katiwala. So parang hinahayaan lang na ganun. Tapos hanggang sa dumating sa point na provide ni God yung trabaho para sa akin. Galing, talagang sabi ko. Nagdadasal kami. May nag-message sa akin, si Ate Joanna. Gusto mo trabaho? Sabi niya gano'n. Kasi yung kaibigan ko, kailangan ng ahente. Siyempre, trabaho yun eh. Ginrab ko. Pag para sa'yo, tandaan nyo, pag para sa'yo, kahit wala kang credential, wala kang kahit ano. Pero pag yun, binigay ng Diyos para sa'yo yun. Ang daming qualified and whatsoever. Ako, dala ko. Sarili ko, tsaka si God. Yung guidance niya. Then, natanggap ako dun. Tutuwa ako. Kasi sabi ko, may trabaho na ako. Yes, sabi ko, matataguyod ko na yung mag-ina ko. Buntis asawa ko eh. So, nagtatrabaho na ako. Napoprovide ko na yung kailangan ng asawa ko. Pati yung pangangailangan niya sa pagbubuntis. Hanggang sa eto na ako eh, may pera na ako ulit eh. Nakalimot na naman ako sa kanya. Siyempre, binigyan niya na. Imagine kung gaano kabuti yung Panginoon na. Imagine nyo kung gaano kabuti yung Panginoon. May pera na ako eh. Nakalimot ako. Lumaki ulo ko. Hindi naman sobrang laki. Kilala ko pa rin naman siya. Doon na dumating yung problema. Ang dami. Yung immaturity ko, yung problem naming dalawang mag-asawa, di ko na nahahandle. Nawala yung connection ko kay God. So, nung time na yon, ang dami kong kasalanan. Doon na ako naging makasalanan. Nung nakahawak ako ng pera, nakalimutan ko na siya. Doon nag-start na magkaroon kami ng problema mag-asawa. Dami. So, habang nagkakaroon kami ng problema, nagiging bisyo namin mag-asawa yung hiwalayan. Sobrang naging bisyo namin yung hiwalayan. Yun yung mali eh. Yun yung mali. Pag wala kang guidance ni God talaga, yun yung mali sa isang relationship. So, naghiwalay kami. Not once, but twice. Hindi nga twice eh. So, nung nanganak siya, may pera ako eh. So, ako, ayoko kasi ng parang ayoko nakikita siya na nasa ganung sitwasyon. Parang hindi ako mapakali pag lumalabas yung doktor, kung ano nilagay niya. Immature pa ako, tas addict pa ako sa basketball nun eh. So, pinapunta ko si mama sa hospital. Ma, sabi ko, dito ka. Hindi ko kaya. Sabi ko, ginawa ko, nag-basketball ako habang nanganganak siya. Diyos ko, pugit. Tinan yung katarantaduang, sorry for my word. Tinan yung kalokohan ko. Nanganganak yung asawa ko, nakikipagpatentero siya sa kamatayan. Ako si Siraulo. Nagbabasketball. Galing, di ba? Ganun ako kaloko. Tapos, nung nanganak siya, nagkaroon kami ng problema. Relationship namin hindi yung basta may problema kami dalawa. Immature kasi kami dalawa. Si bata kami nag-asawa eh. Karoon kami problema. Yun yung sinasabi ko na hiwalay kami. Lagi kami hiwalay. Naging bisyo namin yung hiwalayan. Hanggang sa dumating sa point na nagkaroon ako ng pagkakataon na mahulog sa iba. Kasi yung asawa ko, hindi yan malambing. Hindi yan masikaso, hindi yan malambing. Pero mahal na mahal ko yun. Dumating lang sa point na nagger kasi siya eh. Nagger, sobra. Tapos sobrang selosa. Nagbibiro nga ako sa kanya. Sabi ko, asawa ka ng gwapo. Tapos, ngayon, selos ka. Joke lang yun. Sabi, yabang naman na ito ni LA. Joke lang yun. Dumating sa point na ilang beses na kami naghihiwalay. Meron pa nga,
Dahil sa may trabaho na ako, maganda na yung trabaho ko. Nagkaroon na ako ng pagkakataong umupa ng bahay. So, umupa na kami ng bahay mag-asawa. Bumukod. So, daming blessing. Sobrang daming blessing kahit na nakalimot ako sa kanya or dami kong kalokohan na gawa. Pero yung blessing, alam mo yun, hindi siya nagiging pabayang ama. Kumbaga parang kahit sa kabila ng lahat, andun siya eh. Tayo lang talaga may problema. Tayo lang mismo talaga may problema. Hindi natin na-appreciate yung Diyos Ama. Yung time na yun, naghiwalay ulit kami. Talagang vision namin yung hiwalayan eh. Hanggang sa dumating sa point na bago ko siya makuha ulit, bago kami magkaayos. Siguro sabi nung tatay Jo ko, tsaka ni Tatay Ramon, nagkasundo yung dalawa. Pakasal natin yung dalawa para parang yun inisip nila mo para matapos yung problema namin dalawa ni Joanna, para matigil yung on and off namin. Syempre ako, sabi ko, mahal ko yung mag-ina ko eh. Mahal ko yun. Gusto kong makasama sila ulit. Kasi yung asawa ko, ang ginagawa niyan before, immature nga kasi kami, immature. Gagamitin niya yung anak ko para ilure ako. So ang hirap kasi pagka hiwalay kayo, tapos maiisip mo ikaw kumakain ng masarap, tapos yung mga anak, yung pamilya mo, parang naisip mo kung ang sakit hindi ka makakain ng maayos kasi inisip mo, gusto mo kung ano yung kinakain mo, yun din yung kinakain nila. Yun yung feeling eh. Kaya nung time na ipapakasal kami, ginrab ko. Sige, sabi ko. Kahit kasalang bayan lang yun, ginrab ko. Kasi still, kasal pa rin yun na pinahintulutan ng Panginoon. So, kinasal kami. May umaawat na mag-isip ako mabuti kasi hindi biro ang pagpapakasal and whatsoever. Hindi, mahal ko itong mag-ina ko eh. Papakasalan ko to. Pinakasalan ko. Ito pa. Kakasal na lang kami. May problema pa. Hindi, tawag dito. May nag-text sa akin. Nabasa niya. Pero wala yun. Hindi ko parang girlfriend o whatsoever. Wala. Kakagusto siguro sa akin yung babae kasi medyo concern yung chat niya. So, kinakasal kami. Yung asawa ko, ang sama ng loob sa akin. Gusto ko iwan doon. Gigil na gigil siya. Sabi ko, wag kong kumuha ng skandalo dito. Sabi ko, hayaan mo magpaniwanag, kasal natin to eh. Sabi ko, baga hindi pa masapat na itatali ko na yung sarili ko sa'yo. Tapos, mag-aaway pa tayo. Galit na galit siya, promise. Kasi nga, may nag-text pa sa akin na ang sweet-sweet. Sabi niya, doon ka na. Gusto mo kayong dalawa magpakasal dito? Sabi niya kasama pa namin yung anak ka nun si Casey eh. Sabi ko, mamaya mo na ako pagpaliwanagin. Ang daming tao. Sabi ko. Kasi natapos yung kasal. Naikasal kami, thank God. Naikasal kami. Kasi nung kumakain na kami, ilan na kami? Ako, si mama, yung kaibigan niya, tsaka yung anak ko. Talagang makasal lang. Kumakain kami sa Chowking, sabi ko. Doon ako nagpaliwanag, sabi ko. Wala naman yun, sabi ko. In fact, kasi parang, tagal na nun eh. Nag-message lang yung babae. Pero wala na. Kahit pinabasa ko sa kanya yung mga text and messages. Wala naman ako totally reply. Sabi ko, para saan pa tayo nagpakasal kung sisirain ko lang din naman yung pamilya na binubuo ko, di ba? So doon siya nagising. Sabi ko, tama naman. Naging okay kami. Kulit, di ba? Kasi eto na. Akala namin yun na yung solusyon. Di pa rin. Naghiwalay pa rin kami. Sabi nyo, LA, Diyos ko. Ang love story nyo, on and off. Comedy, di ba? Comedy na nakakaiyak. Naghiwalay na naman kami. Kahit kasal kami, naghiwalay pa rin kami. Kasi immature nga. Napakaselosa kasi ng asawa ko. Sabi nila kasi, mahal na mahal ka. Well, immature kasi ako. Immature, I admit. Sobrang immature ko before.
Even naman siya, sobrang immature din niya. Kasi nga, maaga nga kaming nag-asawa. Maaga kaming nagpamilya. Kaya parang salat kami sa tamang gabay. Kasi wala rin naman naggabay sa amin na parang ganito, yung nagpayo, ganyan gawin nyo. Wala, hindi rin. Noong time na yon, may nangyaring hiwalayan na worst sa amin. 2 years kami naghiwalay. Yun yung pinaka-worst. Kasi parang, hindi yun yung pinaka-worst. Ang pinaka-worst, yung nangyayari ngayon sa buhay ko. Pero, abangan nyo to sa mga, hahati-hatiin ko kasi, etong episode na to sa sitwasyon namin na nagsimula kami mag-asawa. Ang pinaka-exciting part, yung pinaka-current situation ko. Dito ko may papaliwanag lahat ng miracle ni God. Napapatunayan ko sa inyong totoo na merong Diyos Ama. Totoong nandyan si Jesus Christ, ang anak ng Ama. Totoo. So, nung time na yun, naghiwalay kami, kasi immature eh. Talagang hindi maawat yung pagiging immature namin dalawa, tsaka yung problema namin mag-asawa. Naghiwalay talaga kami. Not because of third party. So, after 3 months namin maghiwalay, basketball ako. Puro basketball kasi ako talaga nun. Nakilala ko yung pinsan ng ka-teammate ko. Nahulog ako. Aminin ko, nahulog ako. Kasi mabait, maalalahanin, malambing, opposite ng asawa ko. So, nahulog ako. Mali, kasi kasal ako eh. Pero, hindi ko pa nga alam. Kasi nga, immature pa ako eh. Wala pa akong alam. Talagang parang sarili ko lang yung sinusunod ko. Oo, nagdadasal ako, pero wala akong pakialam kung magkamali ako. Kasi, I live by sight, not by faith. Yun yung pinakamalaking difference. So, not knowing na yung asawa ko, hoping pa pala na magkaayos kami. So, nung naging kami nung nakarelasyon ko, mabait yun. Wala akong masabi doon, shoutout doon. Mabait yun. Ayoko na i-mention yung pangalan. Ayoko madamay siya. Pero sobrang bait nun. Pati yung family nun, sobrang bait, promise. The way na asikasuhin ako, lahat nandun. Pati yung pagmamahal na ramdaman ko. Pero mali nga. Hindi natin pwedeng ipilit ang mali. Kasi gagawa ang paraan ng Diyos. So, yung time na yun, kinakausap siya ng asawa ko. Usap sila, whatsoever. Hoping pa pala yung asawa ko na mag-ayos kami. Sinasabihan ko na wag mo itindihin yan. Sira na ulo niyan. Ganun ako kaloko. Ganun ako kasalbahe. Ganun ko na-damage yung asawa ko. Sobra ko siyang na-damage. So, naghiwalay kami. May nakilala rin siya. So, nirespeto ko yun. Kasi meron akong partner, may partner siya. Nirespeto ko yun. One time, dumating sa punto, pinaintindi sa akin ng Diyos. Ang daming tao na nagsasabi sa akin ng mga mali. Mali ako, mali yung ginagawa ko. Papaintindi. Parang nagpapadala ng anghel yung Diyos. Hindi ko alam. Wala, clouded ako eh. Kumbaga, nandun ako sa situation na masaya ako eh. Tapos parang pinipilit ko na, alam mo naman, ang pangit ng ugali ng asawa ko, Diyos, ay God eh. Parang ganun pa ako before na. Tapos, eto, ang bait to, mahal ako. Yun eh, yun yung nakikita ko. Hanggang sa dumating sa point na, pati yung tatay ko, si Tatay Joe, si Ima, pinaparealize sa akin, balikan mo yung asawa mo. Mali ang ginagawa mo. May pamilya ka. Although may problema kayo, pero hindi yan ang solusyon. Kasi one time, pinag-isip ako mabuti. Sabi ko, tama naman talaga sila. Tama sila. Mali ako na iniwan ko yung asawa ko sa ganung paraan. Nung time na nare-realize ko na yung mga mali ko, sinubukan ko nang mag-reconcile sa asawa ko. Although meron siyang boyfriend, pero still nag-reconcile ako. Ito yung pinaka-big mistake ko sa buhay. Pero, walang kasalanan yung mga bata. So,
Unluckily, nabuntis ko yung naging girlfriend ko. Buntis ko siya. And, nabuntis ko rin yung asawa ko. Ang sama mo, LA, sasabihin mo. Ang sama mo. Oo, ang sama ko, I admit. Ang sama ko. Napakasama ko. So, nung time na nagre-reconcile ako sa asawa ko, nabuntis ko rin siya. So, ako, tignan nyo kung gaano ako kasama. Iniwan ko sila pareho. Ang sakit nung ginawa kong yun. Sobra ko silang na-damage. Sobra. Sobra kong dinamage yung dalawa. Ganon ako kasama. Hindi ko naintindihan yung feeling nila. Hindi ko inisip. Wala ako sa sitwasyon eh. Pero unbearable yung pain na yun. Ngayon ko lang na-realize lahat na ganon kasakit yun. Na sobrang sama ng tingin ko sa sarili ko. Ngayon dati hindi ko iniintindi kasi immature ako eh. Immature ako. Pero sobrang sakit pala nung ginawa ko. Iniwan ko silang dalawa kasi gulong-gulo na ako. Gulong-gulo na ako. Kita nyo kalokohan na. Sobrang gulong-gulo ko, hindi pa rin ako sumuko sa kanya. Hindi ko pa rin siya tinanggap. Tinatawag niya na ako noon. Dinededma ko pa rin yung Panginoon. Parang inipilit ko pa rin the way na pagkakakilala ko sa kanya base sa aking sarili. Eto, tingnan yung kalokohan ko. Niwan ko sila. Niwan ko silang dalawa. Kasi nga, kumbaga, hindi ko alam eh. Gulong-gulo ko, gulong-gulo. So, nung iniwan ko sila, yung kalokohan ko, karoon ako ng girlfriend. Bago. Sakaling kita ko, LA, napaka ano mo. Ganun ako ayoko magsalita ng bad words, pero ganun ako kasiraulo, ganun ako kaloko. Hindi ko pinagmamalaki Wag nyo akong tutularan, please. Ginawa ko tong video na to is para meron kayong matutunan, tsaka patunayan na totoo ang Diyos. Hindi para encourage kayo sa kalokohan ko. So nung time na yun, nung time na nangyari yun, initawag ko silang dalawa. Karoon ako ng girlfriend. Imagine mo yung kaloko ko. Hindi pa nga ako tapos sa dalawang problema ko eh. Meron na naman akong isa. May inis kayo sa akin, tama? Huwag kayo mag-alala. Naiinis din ako sa sarili ko. Ano ka, LA? Intindi mo. Pakasama mo. Totoo. I'm a sinner. A worst person. Sa kabila ng lahat ng pagmamalasakit sa akin ng Diyos, naging bulag pa rin ako. Mas pinipili ko yung kasalanan kaysa sa pagmamahal ng Diyos. So, eto na. Eto yung comeback ni God. So, ang talino ng Diyos Ang talino ng Diyos. Matigas ka, makulit ka, hindi ka makuha sa lambing. Parang ganun ang Panginoon sa akin. Sige. Tinigay niya sa akin ngayon yung girlfriend ko. Yung girlfriend ko na yun ang nagturo sa akin ng leksyon. Windang ako doon. Talagang wasak. Tapos, doon ako nagising na dapa. Parang loko, nakita mo yung nahanap mo, no? Parang ganon. So, I thank God that happened. So, that time, nung nangyari yun, nanganak na sila parehas. Nanganak na yung isa, nanganak na rin yung asawa ko. Ako, ngayon, wasak na. Wasak. As in, wasak sa kasalanan. Wasak lahat. Wasak na wasak ako. As in, durug ako. I'm dead inside. Sobrang dead. I'm living dead inside. Imagine kung gaano kabait yung Panginoon. Imagine this. God makes a way. So, binigyan pa rin niya ako ng pagkakataon. Sabi niya, parang pinitin niya sa akin, listen, my son. This is the right way. This is the right path. So, that time nakinig ako. Sabi ko, hindi ko alam paano ko aayusin yung sarili ko.
Sabi ko, tulungan mo ako magdesisyon, Mama. Kung kanino ako pupunta. Kung sino yung mas dapat. So, pinaintindi niya sa akin na, eto, asawa mo to eh. Kasal kayo. So, pag pumunta ka rito sa kabila, kahit na sabi mong andito yung mali eh. Mali. Bakit ka mo? Nagkakasala kayong dalawa. Lalo yung babae, nagkakasala. So that time I decided na she didn't deserve to live in a full of sin. So hindi niya deserve maging makasalanan. I choose my wife. Not because that's the right way. It's also because I love my family. Kasi nagising na ako sa katotohanan eh. I love my family. So that time, lumapit ako sa asawa ko. Nagre-reconcile kami, whatsoever. Imagine kung gaano kabait yung asawa ko. After all what I've done to her. She accepted me. Yes. Tinanggap ako ng asawa ko. Bait, di ba? Bait. Pakabait ng asawa. And that time, nung tinanggap ako ng asawa ko, doon ako bumawi. Doon ko pinatunayan lahat. Bumawi ako, pinasikaso ko siya, tinaguyod ko siya, nagbago ako. But still, I'm not perfect. Nakakakumit pa rin ako ng sin. Pero hindi na ganun ka-worse na para iwan siya, or para masira yung family ko. Hindi. Nag-focus na ako sa pagtaguyod sa kanya. So, ikakat ko tong video na to kasi masyado na mahaba. Magre-retake ako, magro-roll ako, para doon sa sa continuation nitong video na to. Na, para, kasi baka yung time nyo masira na eh. So, upload ko yung continuation nitong story ko. So, tandaan nyo tinanggap ako ng buo ng asawa ko after all what I've done. So, abangan nyo to, next vlog ko. Puputulin ko kasi yung next story na i-share ko sa inyo, dire-diretso na yun. Hanggang sa mapagtagumpayan namin yung buhay namin. Ito yung maganda. Dalawa pa yung susunod. Yung pinaka-last, yung current. Yun yung pinaka-the best. So, kung nandito kayo sa vlog ko, and I'm sure na ma-inspire kayo. Kasi ginawa ko tong vlog na to, hindi para sirain yung image ng family ko. Sirain yung image ko. Sirain yung image ng asawa ko. Ginawa ko tong vlog na to, kaya ako sinishare sa inyo itong nangyayari sa buhay ko. Kasi gusto kong patunayan na totoo si God. Totoo si Jesus Christ. At lalong-lalo na ang pagmamahal ng Diyos Ama sa atin. Because God the Father gave His only begotten Son to us to pay for our sin. That whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Imagine how God loves us. Sa next vlog ulit, it's a wrap for this vlog. Masyadong mahaba. Kukontinue ko to. Watch nyo yun next, ha? For sure, papanoorin nyo kasi bitin kayo, no? It's a wrap. Bye.